magbilang ka ng mga bituin. Sa dami po nung bituin, 5 po yung nabilang ko. At ang sabi niya, nung number 50 na, tumigil ka na. Opo, Panginoon. Alam mo, para kaming magkalapit ng Panginoon. At ang sabi niya, lahat ng 50th chapter ng libro sa Biblia, basahin mo at pag-aralan mo. At ang Psalms 50 ay naging rema sa akin itong mensaheng ito. At ang naka-attract agad sa akin, the saints, gather the saints that made covenant by sacrifice. Aywan ko, dahil kapag ikaw po ay maalab na nakikipag-usap sa Diyos, ikaw ay ipipix ng Diyos doon sa dapat mong matanggap na kapahayagan. Kaya kailangan po na dalisay ang iyong puso. Amen? Kailangan dalisay ang iyong isipan. Amen? Kailangan malinis ang iyong kamay. Kailangan malinis ang iyong paa. Nakukuha niyo po. Ulitin kong muli, kailangan dalisay ang iyong puso, dalisay ang iyong isipan, malinis ang iyong kamay, malinis ang iyong paa, malinis ang iyong bibig. Hindi baling pag minsan ay bad breath, lalo na pag nag-aayuno, basta walang bad words. Hindi nakakamatay ang bad breath. Amen? Dahil hindi naman siya ang makakaamoy. Ang bad words po ang nakakamatay. Kaya pag sinabing bad breath ka, ikaw naman bad words. Sayang masaya si Louie. So, pansinin po natin, out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined. The perfection of beauty, God hath shined. So, what is that beauty that is perfected? The beauty of God. And where was the beauty of God? In Zion. Kaya pag sinasamba natin ang Diyos sa lugar na ito, ang kagandahan ng Diyos ay lumilitaw. Kaya pag umawit ka, you are awesome in this place, mighty God. Natutuwa ang Diyos. Seek His face. Hanapin mo ang kanyang mukha. And then sa verse 3, our God shall come and shall not keep silence. A fire shall devour before Him, and it shall be very tempestuous round about Him. So ito'y larawan ng kagandahan ng Diyos kapag siya po ay dumalaw sa isang lugar, ang nauuna ay, ano ang nasa unahan niya? Fire. Ibig sabihin, lightning, earthquake. Kaya itong panahon ito, ang Diyos ay dumadalaw, amen, hallelujah. At ang Diyos ay liniliglig ang mga nasa paligid natin para ang Pilipinas ay magising. Oh, purihin ng Panginoon. Bakit ipinahintulot na ang tsunami ay sa revival night na nangyari? Ito po ay may bearing sa akin. Sabagat bawat revival na may nangyayari at iba't ibang panahon ng revival may nangyayaring phenomenal. Our God shall come and shall not keep silence. Ang ating Diyos ay darating at hindi siya mananahimik. So ang pagdating ng Diyos ay maingay. Purihin ng Panginoon. A fire shall devour before Him. Ang apoy ay maglalagablab sa kanyang harapan. And it shall be very tempestuous round about Him. Tempest. Alam niyo, ang tempest ito po ay matinding panahon. Verse 4. He shall call to the heavens from above and to the earth that He may judge His people. Hahatulan niya ang lahat ng nasa simbahan because judgment will start in the house of the Lord. Amen po ba? Ang paghuhukom at paghatol ay magsisimulay sa simbahan. At titingnan kung sino ang totoong mananampalataya. Hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay sa Panginoon. Huwag po natin kalilimutan yan. He shall call to the heavens from above and to the earth that He may judge His people.
Pero sa verse 5, sabihin mo, I am a saint. Ako'y banal. Sabihin mo, ako'y banal. Hindi ka nagkakasala dahil titiyakin ko sa inyong ikay banal. At hindi ko ito ipangangaral sa inyo kung hindi ko alam na kayo'y banal. At ipakikita ko sa inyo kung bakit kayo ay banal. Ulitin mo uli, ako'y banal. Ako'y banal. Ako'y banal. Purihin ng Panginoon. Amen. Di po ba pag may pakiramdam ka, napakaalab mo sa Diyos? Di po ba pag wala kang pera, huwag kang maging maalab sa uutangan. Yung iba kasi, ay kung ano-ano ang ginagawa. Lumuhod ka at sabihin mo, Panginoon, salamat po at wala akong pera. Nakukuha niyo. Salamat po at malaki ang aking bayaran. Ulitin kong muli, dalisay na puso, sabay-sabay, dalisay na puso, dalisay na isip, malinis na mga kamay, malinis na mga paa, at malinis na bibig. Amen? Kailangan ito ay matiyak mo na totoo sa iyong buhay. Tatanungin kita, kailan ka huling nagmura? Ilang araw nang nakakalipas nung magtaas ka ng boses at ang iyon litid dito ay litaw na litaw sa galit pati dito. What? Kawawa sila. Amen? Kawawa sila dahil alam niya na ikay dumadalo ng revival. Mahahatulan yung lugar na kung saan idinaraos ang revival. Akala ko ba nagre-revival yan? Ba't ganyan pa rin ang ugali? Yan ang nga ba ang sinasabi ko eh. Pag dumadalo ng revival, sumasama ang ugali. Hindi po. Kung ano ang ugali ng tao, lilitaw yun sa panahon ng pagsubok. Hindi po yung pagsubok ang nagpapasama ng ugali. Yung pagsubok po ang naglalantad ng masamang ugali ng isang tao. Amen? Amen? Sasabihin mo, pag idinaan ka sa pagsubok, lilitaw kung ano talaga ang ugali mo sa panahon ng pagsubok. Nakukuha niyo po? Purihin ang Diyos sa tatlong amen. Na naniniwala na lilitaw ang masamang ugali o mabuting ugali sa panahon ng pagsubok. Oh, purihin ng Panginoon. Salamat at kayo'y totoo. Ngayon, takot ka bang mamatay? Iisa yung hindi takot mamatay. Uulitin ko ng ikalwa, takot pa ba kayong mamatay? Yung totoo. Ikatlong tanong, takot ba kayong mamatay? Hindi, Tagalogin mo. Tagalog yung tanong ko eh. Sabihin mo, hindi. Hindi. Ayan, purihin ng Panginoon. Dahil alam mo, yung kamatayan kusang darating yan eh. Kahit hindi mo hintayin, basta darating yan. Eh, ba't naman mag-iisip ka pa ng kamatayan? Mag-isip ka ng mabuti mong magagawa bago ka mamatay. Dahil pag inisip mo ipawang kabutihan, lalayo ang kamatay at hahaba ang iyong buhay. Dahil ang nagdadala ng kamatayan ay ang maling pag-iisip. Amen? As you will maintain prosperous thoughts, prosperity will find you. Kapag ipinagpatuloy mo ang maunlad na isipan, ang kasaganaan ay lalapit sa iyo. Oh, purihin ng Panginoon. Huwag kang magsasabing mahirap ang buhay ngayon, sila lang. Amen? Given na nga, given na. Bakit ipagpapaulit-ulit mo? Iyong tayuan that God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. You will not be affected by the bad times. Hindi ka masisira ng masamang panahon sapagkat ikaw ay iibabaw ng Diyos sa panahon ng kasamaan. Oh, purihin ang Panginoon. Ngayon, sino po itong mga banal? Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice.
Lumipat po tayo ng mabilis sa verse 14. Ilipat natin sa verse 14. Offer unto God thanksgiving. So what will be the sacrifice? Ano yung alay ng mga banal sa Diyos? Pakisigaw ng malakas, ano yung iaalay natin sa Diyos? Ano ang iaalay natin sa Diyos? Offer unto God thanksgiving. Those who entered into covenant with me by sacrifice, and what is that sacrifice that we are going to offer to God? Thanksgiving. In everything, purihin ng Panginoon. Semicolon, and pay thy vows unto the Most High. Ano ba ang panata mo sa Diyos? Na manata ka ba? Na bago ka magretiro, ikay maglilingkod sa Diyos, o pagka-retiro, maglilingkod ka sa Diyos, baka may panata ka sa Diyos. Ang sabi ni Jephthah, kilala niyo si Jephthah, ang isa sa judge? Ang sabi niya, pagtagumpayin mo ako, Panginoon, at ang unang makakasalubong ko na miyembro ng aking sambahayan, iaalay ko sa iyo. Pinagtagumpay siya ng Diyos, that is a vow. At nung umuwi siya, matagumpay siya, nagdiriwang siya, at ang unang sumalubong sa kanya, yung kaisa-isa niyang anak na dalaga. At pinunit niya ang kanyang baraw. He is committed to what he vowed to God. Nung mamanata si Hannah na isang baog, ang sabi niya, Diyos ko! Diyos ko! Buksan mo po ang sinapupunan ko, bigyan mo ako ng anak na lalaki, specified. At kapag ibinigay mo, iyo po siya. Hindi ko po siya pakikialaman. Yung intensity po ng prayer ni Hannah sa 1 Samuel, somewhere sa chapter 2, chapter 3, dininig siya ng Diyos at nagtalantao siya. At nung pinanganak niya si Samuel, baog po si Hannah. Pagkabutaw na pagkabutaw, dinala niya ito sa templo kay Eli na pare. Diyan na po ang anak ko, siya po'y maglilingkod sa Diyos. Kaya batang-bata pa, nakakausap na ng Diyos si Samuel. That is a vow. Kaya nung makita ni Jephthah ang kanyang anak na babae, wala siyang magagawa, kailangan ialay niya sa Diyos ang kanyang anak. Meron ka bang panata? Hello? Mag-isip-isip ka sandali ngayon. Baka namanata ka. At pagsisihan mo at gawin mo agad. Offer unto God thanksgiving, semicolon, and pay thy vows unto the Most High. So ano po ang ating ipagpapasalamat? Na dun sa ating panata sa Diyos, pagkakalooban niya, tayo, nung supply dun sa ating ipinangako sa Diyos. Kaya meron tayong gagawing pagpapasalamat sapagkat natupad natin yung ating ipinangako sa Diyos. Amen po ba? At ang isang panata ko na talagang ako'y nakikipagbuno hanggang ngayon, ay yung pangako ko sa Diyos na 4 na oras akong mananalangin. Nagagawa ko 3 oras, pero pag minsan hindi ko magawa-gawa yung 4 na oras, may tatawag, mayroong mga kung ano-ano pang mga kaabalahan, pero kailangan magi akong stricto para matupad ko yung pangako ko sa Diyos. Hallelujah. May ipinangako ka ba sa Diyos? May ipinangako ka ba sa Diyos na pag ikaw ay na-promote? Na kailang promotion ka na tupad mo na ba yung pangako mo sa Diyos? Napakahirap po ng mamanata at mangako na hindi natin tutupdin. May kapatawaran